Halos nagsimula ng alas 4 ng hapon, natapos na naman ang mga mag-aalas 10 kagabi, at yun po ang pinag-usapan. Pero yung motion, ito yung pangalawang topic natin sa MA Pinoy TV. Dismissal ng impeachment, binasura ng Senado. Kasi nag-speech si Senator Bato de la Rosa na pro-Duterte. Mahaba yung speech niya, pero bandang huli, nag-motion siya na i-dismiss ang kaso. So nagkaroon po ng matinding debate ron hanggang sa na-amend yung kanyang dismissal motion at ginawa na lang po na ang napagkasunduan niya ay ibalik na lang at ipaliwanag ng Kongreso kung sila'y tumama or sumang-ayon sa proseso ng pagtanggap ng complaint at proseso ng article of impeachment. So ayun, binasura ng Senado, ng Senator Judge kagabi, yung motion po ni Senator Bato de la Rosa na dismissal na kaagad. Dahil ang sabi po ng ibang mga senador, anong dismissal? Hindi pa natin nauumpisahan. Bakit i-dismiss? Hindi ka natin nakikita. So hindi po nagtagumpay ang plano ng pro-Duterte senador. At yan nga po, ang article of impeachment, ibabalik sa Senado, pro-Duterte, nagpakilala na. Ayan po, sa ating isang topic dyan, sa isang, nagpakilala na nga sa pangunguna nitong si Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, at yung iba dong nananahimik. Nakikita ko po yun sa mahabang debate kagabi. At dahil dyan, kahit matindi ang pagtutol ni Tiberos at saka ni Coco Pimentel as minority leader at deputy minority leader, pero kakaunti sila, nanaig nga po yung 18. Ito ay unang hearing pa lang. After na sila ay manumpa kahapon, ang mga senador judges, ay unang hearing pa lang, nagkaroon na po ng ganyang mga desisyon. So lalo po madidelay ito. Kung ilang araw gagawin ng Kongreso ang pagpapaliwanag kung legal o naaayon sa konstitusyon ng kailang ginawa, bibigyan ng 10 days yung kampo ni Sara Duterte at bibigyan ng another 5 days para magkaroon ng malawak na communication, definitely hindi na magkakaroon ng pagbasa mamaya ng article of impeachment. Kasi naka-schedule sana mamaya, ngayong araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas, na basahin na ng mga prosecutors ang article of impeachment. Hindi na po mangyayari yun. Kasi napagkasundo ang kagabi, after ng kailang butuhan, ibalik nga po ang article of impeachment. At tiyakin, i-certified ng Kongreso kung naaayon sa batas ang kailang ginawa. So talaga dinelay na dribble. So ang pinaka-highlights dito sa akin pong opinion, ito ay nangyayari na ngayong ganitong sitwasyon dahil pa rin sa pagkakadelay ng trial. Dahil dribble, dinelay ni Senator Escudero. Kasi kung ito po ay ipinatupad yung forthwith, ibig sabihin, forthwith. Yung forthwith kung kanilang tinupad, anong ibig sabihin yung kaagad-agad? Dapat noong February 5, nagkaroon na sila ng trial. Hindi na ito maibabalik sa Kongreso. Baka ngayon tapos na ito. Dahil mga 2 months lang tapos na yan. Pero after 4 months, ngayon lang nila ginalaw, patapos yung pala gusto nilang ibalik. Yung pala duda sila sa proseso. Wala pala silang tiwala sa proseso sa Kongreso. Sa kabila ng overmajority. Kasi 285 congressman ang pumirma dyan. Lampas na sa 1/3. Na nire-required ng saligang batas na pag mayroong 1/3 signature endorser ng complainant, pwede nang i-transfer ang article of impeachment. Yun ang ginawa ng Kongreso. Pero nagdududa ang mga senador na yun daw ay labag sa batas, baka daw mali ang proseso. So halatang-halata mong dinidribble talaga at dinidelay. Inuulit ko, masisisi pa rin si Escudero dito sa nangyaring ito. Kasi kung hindi niya dinelay ng 4 na buwan, hindi na ito ibabalik. Baka nga tapos na itong trial. Alam na ng taong bayan ng ebidensya at baka nga nagdesisyon na itong panahon ito. Pero dahil nga sa maraming dahilan, maraming paraang ginawa si Escudero para ma-delay, ito umabot ng ganito. Wala naman siyang control kasi presiding officer lang siya. 1 vote lang ang kanya. Kapag nag-tie, saka lang siya boboto. Kagabi po nagbotohan, 18-5. So talong-talo po yung gusto nila ay ituloy na yung trial at pagbasa ng article of impeachment. Iyan ang nangyari. So talaga grabe. Lutang na lutang doon sa nangyari kagabi ang pamumulitika. Kasi politics, legal, technical, and political. So yung political issue,
yan po ang naig. Pero ganun pa man, nanindigan pa rin po si Senador Coco Pimentel, ang abogadong oposisyon tungkol dito. Pakinggan po ninyo yung sinasabi niya. Kanya namang idineklara na ang motion niya po for dismissal na gusto ni Bato de la Rosa at ng mga pro-Duterte ay tinuring niyang unconstitutional o labag sa saligang batas. Pakinggan natin po yung medyo mahaba-haba ito pero ilan lang ho na portion na gusto kong iparinig sa inyo yung sinabi ho ni Coco Pimentel. Senator Pimentel. Senator Judge. I address the political statements of the movant and the seconding parties, Mr. President. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process. Pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan. Tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita, hindi natin mahawakan niya, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Alam niyo, bugok na bugok din tong si Bongo no? Sabi, nakakain ba ang impeachment? Hindi nakakain ng impeachment. Pero, yung 612.5 million pesos na nilustay ni Sara at hindi malaman, hindi maipaliwanag kung saan ginastos, kung saan binayad, kung saan mga napuntang mga tao katulad ni Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Yung 612.5 million na yon, napakaraming mapapalamon nun na taong bayan. Napakaraming Pilipino na matutulungan nun. Pero ano ang ginawa ni Sara Duterte? Pinambayad sa isang safe house na nagkakahalaga ng nasa 100,000 isang araw. Mas mahal pa sa pinakamagandang hotel, 5-star hotel dyan po sa BGC. Diba kaya naku talagang dapat talaga ay ito'y malitis at makita ang mga ebidensya na inihanda ng mga prosecutor. Kaya yung ibabalik dun sa Kongreso yung kanilang impeachment complaint, katarantaduhan yun eh. Sabi nga ni Pimentel, walang ganoon. Walang konsepto ng pagbabalik o ibabalik sa Kongreso ang impeachment complaint kasi na-transmit na sa kanila yun. Di ba? Kaya nako ewan ko ba dito sa mga pro Duterte na mga senador na ito. Siguro wala silang matatanggap na karma dito habang nabubuhay sila. Pero sigurado ko pag namatay ang mga impyerno punta niya kasama ni Digong. Yun nga pong dismissal na pinasa o minomosyon itong si Bato de la Rosa hindi umubra kasi nga hindi naman talaga pwedeng i-dismiss ang impeachment trial. Ang nangyari, mas lalo pang napabilis ang pagko-convene ng Senado para maging impeachment trial sila at yun pa ang naging dahilan kung bakit dapat ngayong araw na ito lamang magko-convene ng Senado. Nangyari, kahapon nag-convene na sila kasi nga diba, dahil sa motion ni Bato de la Rosa na yan, hindi naisip ni Bato de la Rosa na parang natrap siya doon sa pagko-convene na yon. Hindi niya napansin na parang napabilis pa pala ang impeachment trial. Sa halip na ngayon lamang sila magko-convene as impeachment court, nag-convene na kahapon dahil sa motion ni Bato de la Rosa. Sino nanalo? Panalo ang dyan, minority. Hindi napansin itong si Bato de la Rosa na yung ginawa ni Joel Villanueva isang parang trap para masimulan na ang impeachment trial agad-agad kahapon. Basahin ko ulit ito pero paulit-ulit ko na ito sinasabi when we were in legislative session. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. I believe, and I think I'm correct, that the impeachment case against the Vice President falls exactly under the facts assumed in paragraph 4. This is the articles of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Lampas-lampas pa nga sa 1/3 of all the members of the House. 285 nga yan. Therefore, what should the Senate do? Trial by the Senate shall forthwith proceed.
So, trial means we bring out the facts so that we can now apply what is the mandate of the Constitution. Mag-decide tayo given the facts. Ayan, so malinaw po yung sinasabi ni Senador, abogado, top-notcher sa bar, si Coco Pimentel. Pero siyempre, minority lang sila. Pagdating ho, alam nyo, lagi kasing numbers game. Yan ho yung huwag yung kakalimutan. Dati ko na sinasabi. Dati ko na sinasabi, impeachment trial or Senado at Kongreso, kahit sa paggawa ng batas na kailan trabaho, legislation, impeachment, trial, laging numbers game. Laging pagdidibatihan, magkakaroon ng mga motion, at magkakaroon ng division of the House. Pag sinabing division of the House, ibig sabihin, magkakaroon ng botohan. At siyempre, pag nagkaroon ng botohan, kung sino ang lamang, ayun talaga ang kikilalanin. Kaya nga kagabi, kahapon yung nangyari yan. Pero, ganun pa man, yun pong pumabor na nagno dito sa mosyong ito na ilipat, ibalik sa Kongreso ang Article of Impeachment. Ang mga bumoto rito, 5 lang po. Ito ay si Pimentel, Ontiveros, Binay, Nancy Binay, Grace po, at Gatchalian. Yan po yung 5 na tumutol doon po sa plano at ginawa ng 18 senador na ibalik. Kasi ang naniniwala si Gatchalian, si Po, at itong Ontiveros, Pimentel at Binay, na yung gusto nang malaman ng impeachment trial ng Senado, na kung ito ba'y tumama or ito ba'y naaayon sa saligang batas ang proseso na ginawa ng Kongreso, pwede namang itanong pag humaharap na, pag ipinatawag ang ng mga senator judges, ang prosecutors at depensa. Yan din naman ang pagdidibatihan pag nag-actual trial na eh. Naaayon ba sa batas, proseso ang ginawa. So magiging redundant lang ito. Tama yung posisyon ng 5. Ipatawag na natin, isomo na natin ang mga prosecutors at defense counsel para balanse, then itanong natin sa kanila kung sila ba'y sumunod sa proseso. Sa halip na ibalik yung Article of Impeachment na parang bang back to zero, mag-uusap-usap, kung ano pang gagawin ng Kongreso, tapos ibabalik ulit, i-refile ulit yung Article of Impeachment. So, na-dribble-dribble na naman. Kung baga sa basketball, nag-utos na ang coach kung anong play, anong laro. Ang bola, nasa player na. Sa kada-dribble-dribble ng mga players, hindi naman binitawan yung bola. Ibinalik ulit sa coach. Ganon ang nangyari dito sa Article of Impeachment. Dribble ng dribble, delay ng delay ang ginawa ng mga senador. Pagkatapos, nung mag-usap na sila, mali pala yung kadi-dribble. Ang ginawa nila, yung bola sa halip na ishoot, bitawan yung bola, ang bola, ibinato sa Kongreso. At yun ang nangyari. Ibinalik sa Kongreso ang bola. At ang tanong, ang sabi, ayusin nyo. Tiyakin nyo sa amin na naayon sa saligang batas. Ganon pong katindi ang ginawa. Kaya lutang na lutang ang pamumulitika. Hindi ho lumutang ang usaping legal at saka po yung paghahanap ng hustisya. Sabi nga ni Senador Pimentel, ang hustisya hindi ho ganong kadalian na binabaliwala. Kailangan ipakita natin ang tunay na katarungan. Kaya nga trial eh. Bibigyan ng lahat ng pagkakataon. Kasi itong si Bongo, nag-speech, sabihin ba niya, ano ba, hindi naman nakakain itong impeachment? Ano naman yun? Alam nyo, ito pa yung isang aking analysis at opinion dito. Mahirap talaga yung mga mambabatas, pasintabi na hindi senador. Ano hindi senador? Hindi lawyer, hindi abogado. Doon sa mga debate, pangalawang gabi na itong debating ito, maghapon hanggang gabi, lutang na lutang po doon ang talagang hirap pag hindi lawyer. Mga abogado lang, iilan yung abogado. Yung iba hindi pa nagsasalita. So marami maiingay doon, hindi abogado, nagiging redundant, paulit-ulit lang ang mga galaw. Yan ang mahirap. Kaya nga maging aral sa inyo lahat ito, sinabi ko na nung araw pa. Sana pag tayo ay mag-i-eleksyon at ang ating magboboto tayo, pilitin natin na yung nakakaintindi ng batas o mga abogado ang ating ibotong senador para pagdating sa ganitong sitwasyon, alam nila kung anong dapat gawin. Alam niyo, ang hirap makipagdebate ng hindi abogado sa abogado. Malay ligaw yan. Kaya nga idiniin, paulit-ulit kahagabi si
Coco Pimentel kasi abogado yon. Alam na alam niya yung proseso ng batas. At dating Senate President. Pati nga kagabi, nililikturan na niya si Escudero. Mali-mali rin yung ruling ni Escudero eh. Napakabilis pang magsalita. Alam mo naman parang laging tumutula, parang laging tumatalumpati itong si Escudero kung magsalita. Nakakamali din siya ng ruling eh. Kaya nililikturan siya, pinapalalahanan siya ni Coco Pimentel. Sandali. Mali yung sinasabi mo, mali yung ruling mo. Panindigan mo yung ruling mo, ginagano. Kasi nga abogado man, pero mabilis yung kanyang mga galaw. Anyway, so maging aral ito. Mahalaga talaga abogado sa mambabatas kapag umaabot sa ganito. Mihira lang ang impeachment. Pero lumalabas ho ang kahirapan sa pakipagdebate. Ay si Bato nga kagabi, paulit-ulit yung kanyang sinasabi dahil hindi naman siya abogado. Ano nangyari? Yung kanyang motion for dismissal, hindi yata niya alam na napakalaki ng epekto nun. So, nireject ng Senado. Hindi pwede yan. Hindi pa natin nakikita bakit dismissal na. Ano ang katarungan meron kung dismissal na? Si Amy Marcos naman, nagdrama-drama na naman kagabi. Kawawa daw si Sara, napakaraming kaso. May disbarment case, may kaso sa korte, may kaso sa ICC, may kaso sa DOJ, may kaso kung ano. Bakit? Amy. Ito si Amy, isa pa rin itong, kasi hindi abogado, hindi niya alam kung ano nangyayari. Bakit yung bang pagpapail ng kaso at mga kasong kinakaharap ni Sara, kasalanan ba ng gobyerno yon? Hindi. Hindi naman magpapail ng kaso ang biktima o ang mga investigador kung wala silang nakitang probable cause o wala nakitang ebidensya. At yun ang parte ng rule of law. Kasuhan pag may ebidensya, imbestigahan pag may ebidensya, kasuhan kahit sino. No one is above the law. Hindi yata alam ni Amy yun. Parang maawa naman kayo, nagdrama na naman eh. Panggigipit lang ito, politika lang ito, tapos isusunod ba, takot kayo kay Sara dahil tatakbo siya sa 2028 election. Lahat daw ay para huwag tumakbo si Sara sa 2028. Hindi ho yan ang issue. Ang issue, yung di umano'y pagsasamantala sa kanyang kapangyarihan as Vice President, as Secretary ng Department of Education. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft in corruption, yung attitude, yung tangkang pag-uutos niyang patayin ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Di ba yun ang mga article of impeachment? Anong kinalaman sa 28 election? So, ang dinidiin ni Amy kagabi, lahat daw harassment lang dahil politika. Ayan, nirambol na nila kagabi. Kaya nga yung topic natin, article of impeachment, ibinalik sa Kamara, pro-Duterte. Nagpakilala na. Nakakilala kagabi. Unang araw pa lang. So, marami ho talagang dapat abangan. Maraming mangyayari. Totoo lang po, ang mga abogado na senador, yun lamang ang nakakaintindi sa mga procedures, rules at sa konstitusyon kung paano po gagawin ng Senado ang impeachment trial, kung paano nila gagawin ang kanilang mandato. Nakita nyo naman, umaamin naman si Bato, hindi siya abogado. Umaamin si Bongo, hindi siya abogado. Umaamin si Robin Padilla, hindi siya abogado, kaya nga obob. Diba? Alang-alam yan eh. Walang alam kung hindi ang humimod sa tumbong ni Digong. Yun lang po ang kanilang alam. Ang maging tuta, maging aso ni Digong. Wala silang pake. Kung ano man ang kanilang mga pinagsasabi, kung ano ang kanilang ginagawa, kahit na mga unconstitutional, ang kanilang mga ginagawang motion like de facto dismissal, etong si Robin, pinapaterminate ang impeachment trial, hindi nila alam yun na yun ay labag sa batas at yun ay hindi naaayon sa konstitusyon. Kasi nga hindi naman mga abogado yan. Kaya diba ito, aral na to sa ating mga kababayan, wag na po tayong boboto ng mga obob. Kita nyo, dinamitan ni Digong si Robin Padilla para maging senador. Dinamitan, ginawang kagalang-galang, pero lumabas pa rin po ang pagkaaso. Nakita natin kung gaano po kabarumbado at kasanggano doon mismo sa loob ng August Chamber. Mag-aangas ka. Diba? Naku po ewan ko kung bakit ba ito pinanalo pa ng mga Pilipino. Nag-number 1 pa ako. Di ko binoto yan Wala akong kaamor-amor dyan nung kumandidato yan na senador. Sana sa 2028, aksyonan na ng mga Pilipino to. Sayang po pasahod sa ganyang tao.
lalo na dyan kay Batot kay Bongo din. Sayang po pasahod dahil yan po hindi mga lingkod bayan kung hindi yan ay mga lingkod Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you Sir Mike Abe at yung pong kanyang YouTube channel Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Pakisupport nyo po. Salamat, ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first.